Hi guys, another session, another day. Welcome sa ating Forex Weekly Outlook. Sa video na to, pag-uusapan natin kung ano yung mga kaganapan na nangyari sa market last week at kung ano pa yung magiging kaganapan ng market this coming week. Kaya kung ready ka na, let's go! So bago tayo mag-start, check muna natin yung economic calendar natin dito sa myfxbook.com. So, Monday, March 30. So, ito guys, so nakikita nyo sa screen, puro ang daming high impact news during London session. So, ibig sabihin, lahat ng currency pairs against Euro. So, malakas po yung volatility niyan. So, doble ingat lang po, okay? Lalo na dun sa mga nagtitrade ng Euro USD. Ayan. So, ayan, Monday. Naka-medium dito sa Asian session, and then during London session, so mag-start siya ng 3 p.m. hanggang 4 p.m. So puro high impact news yung market. Ayan. Okay, pagdating ng New York, so ito 10:30 ng gabi merong high impact news. So double check din natin to, okay? Then Tuesday, so during Asian session, so 8:30 ng umaga dito sa Australian dollar. Okay, and then pagdating ng 2 p.m. London session, merong high impact news dito ulit sa Euro. And then, so actually guys, ito pati rin tong JBP na to. At papano may malakas din yung galaw niya. So Tuesday, yung may mga high impact news natin is tong Euro. Then pagdating ng New York session, ayan, 10 p.m. itong Jolts job openings. Alright, and then Wednesday, ayun, during London session ulit. So ito guys, so lahat ng currency pairs against Swiss franc, ayan, may malaking impact po yan. Then sa Euro, ganun din. Ano yung pagdating ng New York session, wala masyado. Ito, ayan, New York session, meron pala. Start siya ng 7 p.m. hanggang 8:30 ng gabi. So, double check din natin yan. Alright? And then, Thursday, ganun din, during Asian session, 8:30 a.m. dito sa Australian dollar na currency pair. And then, pagdating ng London session, itong JBP, and then Euro. So, yan ulit. So, grabe pala yung mangyayari na trades next week. Ang daming high impact news pati sa New York session, no? And then Friday. Sa Friday, eto. Ito guys ha, doble ingat dito. So Friday, non-farm payroll. So ito yung NFP, 8:30 ng gabi. So malakas po yung galaw ng market diyan. So kung master mo naman yung strategy mo, pwede mo sabayan yan. Pero ako, iwasan ko yan, possible na baka mga after 1 hour or 2 hours saka ako mag-e-entry. Okay, so mag-aanap ako ng ibang other confirmation. Right, so yan yung kaganapan na mga nakaschedule nating high impact news this coming week. So doble ingat po dyan. Okay, kasi bakit? Yung capital natin guys, posibleng ma-wipe out yan sa isang saglit lang. Kaya, apply natin yung risk management. Alright, so punta tayo ngayon dito sa may DXY. So kung mapapansin mo dito sa daily time frame, kung dito tayo titingin sa current, so doon sa last week natin na Forex Weekly Outlook, diba nagkaroon dito ng move, itong displacement na yan, alright? And then, oops, na tayo mag-undo, alright? So ito nagkaroon ng displacement at nag-iwan siya ng fair value gap, ayan. Actually guys, yung fair value gap, ginagamit yan sa ICT. So kapag dating naman sa mga swing or what, sa smart money concepts, ginagamit naman dito is imbalance. So dahil may combination na to ng SMC at saka ICT, so ginagamit ko na dito sa fair value gap is fair value gap. Ayan. So tingnan mo guys, so nagbigay siya dito ng confirmation, which is diniscuss natin to sa last week natin na Forex Weekly Outlook na posible talagang balikan ng market to. And then, syempre, sa lower time frame, is either 4 hour or 1 hour, doon tayo maghanap ng entry confirmation, which is, ito,
nagkaroon dito ng, ayan no, nagkaroon dito ng market structure shift, ayan, and then, fair value gap, ayan no, fair value gap, and then, meron pa ditong, yeah, market structure shift din yan, and then, pwede ka mag-entry dito sa area na to, at, secure mo yung, ayan, stop loss level mo. So, ito guys, pang intraday or swing to. So, kapag na-master mo kasi yung isang strategy, kung swing man yan or intraday, lalo na kung swing yan, may pang swing ka at habang pumupunta siya doon sa entry confirmation mo or doon sa target profit mo, pwede ka kasing chunk by chunk, pwede mong sundan ang footprint para at least everyday meron kang trade hanggat maaari. Okay? So, sa lower time frame ito, may mga magagandang confirmation. So, yan, katulad nito, fair value gap din. So, kung intraday ka, pwede ka mag-entry dito at target profit mo dito is at least 1:2. Ayan, no. Okay? So, sa daily time frame natin, analysis natin dito is bullish yung market at pwede niyang i-take out itong liquidity na to. Ayan. Oh, laki ah. And then, another liquidity na to. Okay? So, ito yung analysis natin guys sa may DXY. Nagkaroon dito ng displacement, bumalik dito sa may discount zone or dito sa may order block, which is itong order block. Ayan. Okay? So, bumalik siya dyan. And then, sa lower time frame, nagbigay siya ng confirmation doon. Itong tatlo na to. Itong dalawa na yan. And then, nagkaroon pa ng fair value gap. So, kumbaga, napakaganda ng confluences na sabayan yung market. Okay? So, dito sa DXY guys, kung ano yung analysis mo, syempre, dun sa currency pair na tinitrade natin against US dollar is magsisell tayo. So, itong DXY lang na to, kumbaga pinaka-indicator lang natin to kung ano yung trend ng US dollar. And then, yun yung ika-counter trend natin doon or ika-counter position natin sa may other major pairs against US dollar. Right? At unless, maliban lang kung yung currency pair na tinitrade mo na pwede mong i-synchronize dito is USD CAD, USD JPY, at saka yung USD CHF. Kasi yan yung US dollar talaga yung currency pair na yun. So, pwede mong sabayan yan. Okay? Tama ba yung explanation ko? Anyways, so ito yung analysis natin sa may DXY at pwede niya tong at malaki yung posibilidad na i-take out niya tong previous na to na swing high or liquidity na to or buy side liquidity. Okay? So, tingin tayo ngayon ng setup or ano yung analysis natin dito sa may gold. Okay? So, punta tayo sa daily time frame. So, ito guys, since January, since March 2, March 3, diba, doon sa previous natin na Forex Weekly Outlook, na-discuss ko to na ito malaking potential na bumaba si market sa 5.1, sa 4.9, sa 4.6, sa 4.1, which is nangyari. Okay? So, within this week, pagkatapos nitong Forex Weekly Outlook natin, i-discuss ko sa inyo yung top-down analysis, i-breakdown ko sa inyo step by step kung paano ko na-take yung mga entries dito. Ito yung pinaka-golden nugget guys, kaya abangan nyo yon at i-take down notes nyo kung ano yung matututunan nyo dito sa analysis natin dito kay gold. Alright? So dito, analysis natin sa daily time frame is bearish, and then na-take out nyo na tong previous na liquidity na to, and then ito, and then yan, and then ito. So, kung may nakita kang magandang setup sa lower time frame, sa 4 hours, sa 1 hour, so masusundan mo yung breakdown dito. Okay, so ilan lang din naman ang nakuha kong entry setup dito kasi medyo mahal yung gold. Diba? Dati, yung 0.01 mo or 0.05, malaki-laki pa yung stop loss eh. Ngayon hindi eh, kahit 0.01, kaya niyang i-wipe out ng isang saglit lang yung capital mo eh. Kaya naghanap ako ng entry confirmations. Alright? So kagabi, take ako dito ng sell position. Okay? So bearish. So medyo matagal-tagal pang balikan tong mga fair value gap na to. Ayan. So dito guys, sa my daily time frame, eto, kung susundin mo yung strategy ng ICT, ayan, ito yung buy side, ito yung sell side. So kung mapapansin mo guys,
ito, bearish yung market. Pag tiningnan mo yan sa lower time frame, 15 minute, 5 minute, okay? So, itong line na to, ito kanina yung, itong dalawang line na to, ito yung buy side liquidity at saka sell side liquidity natin. Alright? So, kung magpa-plot tayo dyan ng Fibonacci, okay? So, ngayon, nandito na siya ngayon sa may premium zone, okay? So, dito, sa 5-minute time frame, may nakita akong confirmation dito kagabi. Ayan, no? So, kung 1:2 lang, pwede mo to ma-enjoy. Kung scalper ka, ayan. Right? So, ito, take profit na yan, 1:2. Or kung gusto mo i-take out tong previous na to na liquidity, itong nasa baba na yan. Okay? Pero dahil ako ay intraday or may halong swing trading, ayan. So, ito guys, ang analysis ko, by Monday, pag nagbigay pa siya ng additional confirmation, magti-take ako dito ng sell position at ito yung take profit ko, itong dalawa na to. Okay? Bakit? Ito kasi guys, liquidity to. Ayan. So, possible i-take out din ng market to, itong area na yan. Alright? So, sa daily time frame, bullish yung market at kasi doon sa DXY, di ba? Pwede niya pang itap yung previous na swing high. So, dito sa gold, posibleng matap niya rin tong dalawang swing low na to na liquidity. Okay? So, dito sa daily time frame, ito yung pinaka-analysis natin, bearish. And then sa 1 hour or 4 hour, ito guys, bonus na to. Kung familiar ka sa ICT, actually yung SMC, ICT, doon lang din naman kinuha yan sa SMC. So, syempre, kanya-kanyang pangalan niya ng mga strategy para sila yung original author ng strategy na yon. Okay? Pero lahat yan, actually, nanggaling sa SMC or Wyckoff or supply and demand yan. Right? So, ito, possible na next week, analysis ko na mas bumaba pa siya dito or pag nagbigay pa siya ng confirmation dito, magti-take tayo ng sell position and take profit natin tong area na to. Okay? So, yan lang yung analysis ko guys ha. Depende yan sa strategy na ginagamit nyo. Okay? Pero dito sa daily time frame, analysis natin is bearish pa rin talaga si gold. Pero, di natin control ang market, baka biglang lumipad yan dito. Pero ako, kapag nagbigay siya doon ng confirmation sa lower time frame, iti-take natin tong area na to as take profit natin. Okay? So, yan yung analysis natin dito sa may gold. Punta naman tayo dito sa may BTC. Ito yung diniscuss natin last week sa Forex Weekly Outlook natin. So, nagkaroon dito ng displacement. Ayan. Tapos, nag-retrace back. And then, nagkaroon ng confirmation which is itong break of structure sa 4-hour time frame. At, nag-retrace back siya dito sa may fair value gap na to. Pero, hindi ako nakapag-take ng entry dito kasi in-expect ko na kahit kalahati sana. Kaso hindi. Anyway, which is okay lang. So, yan. Sa daily time frame, analysis natin, bearish. So, ito, diba diniscuss natin sa last week na i-take out niya tong previous na swing low, swing low, swing low. So, possible next week, mas bumaba pa si Bitcoin sa 60,000. So, baka bumaba pa yan ng 52 or 50. Tingnan natin kung mas bababa pa yan dyan. So, sa current time frame, hopefully, bumalik pa siya dito sa may fair value gap dito guys. So, yan hopefully, bumalik pa siya dyan. Or, syempre, pag nagkaroon ng panibagong print ng candlesticks, itong move na to, magiging fair value gap yan. Diba, magkakaroon ulit ng candle dito. Ayan. Or, baka biglang magkaroon na naman ng gap at biglang gumanyan. Okay? So, sa 4 hour, if ever na bumalik yung presyo dito sa area na to, yan. Okay, mag-take tayo ng sell position dyan at yung take profit natin, ito, and then, itong area na yan. Okay? So, yan yung analysis natin dito sa may Bitcoin. So, punta naman tayo dito sa may Euro USD. Okay, so daily time frame, ito guys, diba, sa monthly natin, ito yung diniscuss natin din last week.
So, lagi mong abangan yung Forex Weekly Outlook natin, guys, para magkaroon ka ng idea at makatulong sa strategy na ginagamit mo. So, nandito siya ngayon sa may supply zone. So, ngayon, pababa na yung market. So, nagkaroon dito ng kahit paano ng break of structure, yung area na yan. And then, sa daily, ayan. So, ito, possible na malaki yung instinct ko. Okay, malakas yung instinct ko na babalikan talaga ng market itong area na to. Ayan. Okay, para i-mitigate tong fair value gap na natira dito. Okay, bago siya mag-bearish. Dito guys, so tingnan mo, ang ginagawa kasi minsan ng market, every time na nagkakaroon ng displacement, nagkikreate yan ng retracement. Siyempre, habang nagre-retrace back kung saan siya nagsimula, na order block, sa supply man yan or sa demand, nagkikreate yan ng liquidity. At the same time, ito liquidity din to guys. Yan o. Okay? So, kapag nag-retrace back yan, ito magandang target profit tong area na to. Okay? So, abang-abang tayo kung ano pa yung ibibigay na mga entry confirmations this coming week si Euro USD. Kung hindi niya pa to i-take out tong swing low na to. Right? So, tingnan natin sa 4-hour time frame. Actually, nakapag-take ako ng entry dito kagabi. So, mga 1:2 lang. Dito sa area na to. Kasi bakit? Tingnan nyo guys, oh. Ayan, oh. Dito, mayroon kagabi ditong fair value gap. Yung area na yan. So, nakita ko, oops, may fair value gap dyan. Nakita ko na yung market is bearish. Okay, so, nagkaroon ng malaking move dito kagabi. Nakita ko siya. So, sumabay ako dyan kasi alam kong babalik talaga siya. So, nakapag-entry ako dito ng mga 1:2. Ayan. Right? Mga ganyan lang naman. Okay? Diba? Siyempre, kahit 1:2 lang yan, saan mong pupulutin yan, diba? So, ayan. Okay, so yung analysis natin sa may Euro USD, dito sa pinaka-current na market structure natin is bearish yung market dito. So, kung ire-respect ng market itong demand zone na to, posibleng mag-retrace back yan papunta dito para i-mitigate nyo tong fair value gap sa daily time frame natin bago siya mag-bearish. Okay? Or, possible na magdire-diretso na yan, i-take out niya tong previous na liquidity or swing low, and then itong swing low na to. Okay? Basta pag bumalik yung market dito, abang tayo ng entry confirmation, let's say sa 1 hour ng market structure shift, and then, check natin yan. Okay? So, yan yung analysis natin dito sa may Euro USD. Okay? So, which is, halos magtugma yung mga weekly analysis natin, guys. At, posibleng dumire-diretso pa yan dito pababa. At medyo matagal-tagal pa yan. Okay? Pag narating niya na neto, itong mga swing low na to, mayaman na tayo. Alright. So, punta naman tayo sa may JBP USD. Yun. Same lang din guys. Tingnan nyo guys. Oh. Ito lang din yung supply. Okay. So, nagkaroon na dito ng liquidity grab. At currently, nagbo-move na siya dito. Siyempre, mag-iiwan yan dito ng fair value gap. At babalikan niya yan. Katulad din ng Euro USD. Okay. So, punta tayo sa daily time frame. Sa daily time frame, ayan, nakapag-entry din ako dito kagabi. Ito guys, oh. Ito, buy side, sell side. So, kung magpa-plot tayo dyan ng Fibonacci tool, nakapag-ano rin ako dito ng 1:3. Actually, muntik nang mag-break even kasi nakapag-entry na ako dito sa area na to. Dito, oh. Ayan. Tapos bigla bang bumalik. 1:3 din ako kagabi dito. Ayan. Ayan, oh. Pag entry ko dyan, around 11 PM, biglang nagkaroon ng malaking move pabalik ko. Pero syempre, nilaban ko pa rin kasi malaki talaga yung potential niya sa daily time frame na magbe-bearish siya. Okay, para i-take out to previous na to na swing low.
Pero malaki din ang posibilidad na bumalik pa si JBP USD. Lagi ako na pipindot ng line dito at mag-retrace back. Pero tignan natin ulit kung ano pa yung mga additional confirmation this coming week. Okay? So yung analysis natin dito sa daily time frame, bearish yung market. Possible na i-take out niya tong previous na swing low na to. Swing low, swing low, to swing low at swing low na yan. Alright? So ito guys, dito sa Forex Weekly analysis natin, pinapakita ko lang sa inyo yung potential na direction ng market, yung potential na setup, and then syempre doon sa mga lower time frame, ikaw na bahala tumingin para doon sa mga entry confirmations. Okay? Kung ano yung based sa strategy na ginagamit mo. And then dito tayo sa last currency pair natin na AUD USD. So guys, check nyo yung last upload natin ng Forex Weekly Outlook sa channel natin. Okay? So last week, ito, 1, 2, 3, Friday, Monday. Yung presyo, yung market, nandito pa lang sa area na to. So diniscuss natin last week sa Forex Weekly Outlook natin na yung market, malaki yung potential na i-take out niya tong previous na liquidity na to. Kasi ito guys, sa smart money concept, itong line na to, consider natin to is parang equal lows na rin to. Okay? So, kung ikaw naman ay support and resistance, yan no, ito yung support na bumangga-bangga siya, and then ito yung resistance. So, sa smart money concepts, nagkaroon dito ng liquidity grab. Ayun guys, bakit liquidity? Ito yung move na yan, kinain niya tong previous na to na market condition na to. So, dito maraming sellers yan. Alright? And then, dito naman maraming buyers. So, ginawa, manipulation, and then nagkaroon dito ng panibagong direction. Ito yung, kung matatawag natin, market structure shift. And then, tingnan nyo, halos napakaganda ng, ang daming binigay na profit sa akin tong AUD. Actually, madalang ko lang to tinitrade pero binigyan niya ako ng magandang profits last week and last week. Last week and last week. Ito guys, tingnan mo, nagkaroon ng liquidity grab, okay? And then, nagkaroon ng move, nag-iwan pa ng fair value gap. So ngayon, bumalik yung market dito, and then, para i-mitigate tong fair value gap na yan, sa 1 hour time frame, sobrang dami niyang binigay na confirmation dyan na magaganda. Yan ito, confirmation to. So, nag-entry ako dito, and then take profit dito, and then, nagbigay ulit siya dito around here. Tapos, take profit ulit natin dito, at dito ulit. Halos mga 3 or 4 na tig 1:1. Ito, nagbigay na naman siya dito ng, yan okay, so ito, 1:1, 1:2. Yan. Diba? 1:2. So, nakailang rin ako dito ng entry. So, diniscuss ko doon sa Forex Weekly Outlook natin na ito, i-take out niya, which is nangyari. Okay? So, yan yung kagandahan din ng smart money concepts. So, dito guys, sa strategy or tinuturo natin sa channel is hindi tayo scalper, kundi intraday na may halong swing. So, mayroon tayong pang swing, and then sa swing, sinusundan natin yung footprint para magkaroon tayo ng mga intraday setup para within the day or every other day, meron tayong trades na magagawa. Okay? So, analysis natin, yun pala kakastart pa lang Anyways, diniscuss ko lang para magkaroon ka ng idea. Diba? May napulot kang aral. Liquidity grab, market structure shift, fair value gap, and then ito na. So, dito, sa daily time frame, may natira pa dito ang fair value gap na posible rin balikan ng market yan. Okay? At, ito guys, tingnan nyo. Kaya, dun sa Forex Weekly Outlook natin last week, na napakalaki ng potential na bumaba siya dito. Malaki yung potential na bumaba siya dyan kasi meron pa ditong mayroon pang 2 fair value gap na natira dito. Okay? So, malaki yung posibilidad na balikan yan. So, this week, ang analysis natin kay AUD USD is
bearish. Hopefully, bumalik siya dito sa may fair value gap na to. And then, dyan tayo magte-take ng entry confirmation dito sa area na to. Alright? Or, kung hindi man siya bumalik siya dyan, posibleng i-mitigate niya pa to, itong natitirang fair value gap na to. And then, kung pag nagkaroon dito ng market structure shift, para i-mitigate tong, tingin ko, possible na balikan niya pa to. Yan na naman siya, balikan niya to. Or, possible kung hindi man, babalikan niya pa yan next time. Kasi dito, mayroong displacement guys. So, yan o. So, mayroon pa dito ang fair value gap na posibleng balikan niya to. At dito mag-momentum ulit ng bullish. Si Australian dollar against US dollar. Alright, so guys, yan lang yung analysis natin dito sa mga major pairs na to. And I hope na nakatulong sa inyo itong Forex Weekly Outlook natin. Okay? So kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click mo na rin yung notification bell na yan para updated ka sa mga upcoming videos natin katulad neto. At aside sa Forex Weekly Outlook, nag-upload pa tayo ng mga ibang analysis natin dito sa channel natin. So yan lang for now at kita-kits ulit tayo sa next na video. See you!